Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading of the day. Sorry po sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Fourth reading po ako pero hindi ko pala po na-up. No? Sorry po talaga. So kaninang 6:30 ko lang po siya na-upload. No? So sobrang sama po ng hindi po maganda talaga yung pakiramdam ko. Talaga po ako'y parang nilalagnat. No? Pero ito po, ako po ay magpa-first reading para sa inyong lahat. Pero ako po ay nalulungkot at hindi nyo pa rin po na yung iba po ay hindi pa rin po napapanood yung second and third reading natin. Sana po mapanood nyo muna po bago po kayo tumalon sa fourth reading at bago po kayo tumalon sa ating first reading of the day today. No? Ay, sana po ay mapanood nyo muna po at para po magkasunod-sunod po ang inyong panonood, no? Mas maganda po kasi na sunod-sunod. Yan, okay. Tingnan po natin ulit. Today is Tuesday. Napaka-ganda pong panoorin, no? Pero sana po ay mapanood nyo pa rin po yung ating second and third reading kahapon at yung in-upload ko kanina. Ang gaganda pa naman po niyan. Sayang. Okay. Kamusta po kayo? I hope kayo po ay nasa maayos na pakiramdam. No, please, no skipping of ads. Ingat po kayo para po tayong nagbabago po ang ating panahon. Ano? Para pong hindi ko maintindihan kung lumalamig ba o ano, no? Pero sabi ko nga po sa inyo, parang ang iba po ang panahon talaga sa ngayon. Ayan. Yan, balasahin lang po natin mabuti. I think ito po yata din yung ginamit ko sa fourth reading. So, ano po lang tayo na balasa. Balasahin lang po natin. Okay, tingnan naman po natin ang ating makikita sa ating first reading of the day. Sana po panoorin nyo muna yung ating second reading, ha? Bago kayo tumalon dito sa ating first reading of the day. Okay, for your first card, this is all about the devil, the temptation. It's all about temptation, lust, sex, money, no? Sa nakikita ko po dito, ang person nyo po ay natukso po siya talaga sa iba, no? Pakiramdam niya po ay nung ikaw ay nawala, pakiramdam niya po ay talagang, sabi ko po sa inyo, talagang ang pakiramdam niya po ay talagang wow, no? Ganyan po talaga ang una niyang pakiramdam, no? Pero sa totoo lang po, no, yung ini-imagine niya po na partnership, yung ini-imagine niya po sa inyo na samahan, yung ini-imagine niya po sa inyong partnership ay talaga pong bumagsak, no? Kabaliktaran po lahat ng in-imagine niya sa taong ito ang nangyayari sa ngayon, ano? Akala niya po na yung samahan niyo po ay maayos, yung akala niya po na kasing ayos po ng samahan nyo yung ito, no, yung mga nangyayari ngayon sa kanila, or ay parang gusto po niya yung katulad po ng samahan na meron kayo. Sabi ko nga po sa iyo, ikaw pa rin po ang standard nitong taong ito, at sa nakikita ko po talaga ay talagang hindi niya po talaga sukat akalain na mangyayari po sa kanya yung ganito, no? Itong tao pong ito ay nakakaranas ng matinding disaster sa relasyon niya, no? Or nakaranas ng matinding
karma doon sa pinasok niya po, no? Para pong araw-araw wala po siyang katahimikan sa bagong relasyon na pinasok niya, kaya talagang hindi din po ito naging successful, no? At talagang gumulo lang po yung buhay niya sa bago niyang pinasok, no? Akala niya na things will be different, parang akala niya, wow, parang fairy tale, parang etc. Pero hindi po talaga, no? Parang gumulo po ang buhay niya dun sa bagong sitwasyon na pinasok niya, no? Parang nagkaleche-leche lang po siya at hinahanap niya po yung samahan na meron kayo dun sa naging karelasyon niya, which is talagang di total kabaliktaran po talaga. Gumulo lang ang buhay niya. Sa pinasok niyang sitwasyon. At hinahanap niya ang samahan niyo. Pero hinahanap niya po kasi yung samahan niyo, no, sa kanila, pero magkaiba po. At kabaliktaran. Akala niya po sasaya siya. Akala niya po yung ganda ng samahan niyo nang kayo ay nag-uumpisa, nung kayo ay hindi ka pa po niya ginaganyan, no? Akala niya po ay magiging maayos, akala niya po ay okay, pero hindi pala po, no? Talagang mas gumulo pa po ito at talagang nagulat po siya sa nangyari, no? Parang gusto niya nga po munang iwanan ng lahat ngayon. Sabi niya po, naku, parang ayaw na daw muna niya. Gusto niya daw muna pong iwanan ng lahat, no? At gusto niya po munang manahimik, no? Gusto niya raw muna po ngayong mapag-isa, no? Gusto niya muna pong mapag-isa at talagang iwasan ang lahat ng gulo sa buhay niya. Ito po yung sinasabi ko sa iyo, na lagi po siyang may conflict, lagi po silang may gulo, lagi po silang may conflict. Hindi niya po alam na yung pinasok niya po ay gulo lang, no? For some of you, sa mga binabasahan ko ngayon, for some of you po ay talagang naging gulo po, no? Gulo na lang po talaga yung pinasok niya, no? Talagang for some of you parang wala na po, no? Yung iba po ay naghiwalay na, no? But for some of you, sa nakikita ko po dito, yung iba po talaga, no, ay yung mga hindi pa po nakakaalis ay talagang magulo pa rin po sila. Pero for some of you na nakaalis na, okay na po, ay nakaalis na siya, pero siya po ay napahiya, no? Yun po yung hindi niya po matanggap na siya po ay napahiya ng sobra-sobra sa ibang tao, no? Ito po kasi sa taas po ng pride nito, minsan talagang nahihirapan po siyang tanggapin, talagang hindi niya po akalain na talagang siya po ay gugulo, no, ng magulo at talagang nahihirapan po siya. Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gustong gawin sa buhay niya, no? Lalo na po ngayon, siya po ay may mga financial struggles. Hindi niya po alam paano siya ulit magsisimula sa buhay niya, no? Kasi nga po, sinasabi ko sa iyo, lagi ka pong nasa tabi nito, no? Through thick and thin, inintindi mo po to dahil alam mo po na siya maliit lang naman po ang kanyang kita, or for some of you wala nga kita, yung iba ay ikaw talaga ang ikaw po talaga yung nagbibigay, no? Pero dito po sa nakikita ko po ngayon, parang
para ka pong nalamigan sa kanya nang hindi mo alam. Para ka pong wala, no? Para kang manhid, no? Para ka pong namanhid na. For some of you, parang sige, go with the flow, namanhid ka na po. Kaya sometimes, kaya ka na nakikibalita rito, wala na lang, para lang makita mo yung buhay niya, no? Punong-puno po ito ng struggle, bad luck, no? Punong-puno po siya ng bad luck, punong-puno po siya ng struggles, punong-puno po siya ng anxiety and trauma, no? Ang tao pong ito ngayon ay nakakaramdam ng matinding trauma na hindi niya po alam kung paano siya makakaalis sa ganitong klaseng sitwasyon, no? Alam niya po na lahat ng ito ay pinag-uusapan ng mga tao, no? Sabi ko nga po sa inyo, pahiyang-pahiya po itong taong to. At ang pinaka naa-allergy siya ay yung pinag-uusapan po siya ng mga tao. Yung pagkapahiya niya po, alam niya na sinasabi ng tao na yan, karma mo yan. Parang ayaw na ayaw niya po yung ganon. Kaya ito po ay ina-isolate niya yung sarili niya, or hindi to minsan makikipagkita lang ito sa mga kaibigan niya na alam niya na kahit na anong katarantaduhan niya ay tatanggapin siya, no? Pero mostly po ang taong ito ay ina-isolate po ang sarili niya dahil nawalan po siya ng kumpiyansa sa sarili niya, no? Kasi po, gulong-gulo lang po talaga yung pinasok niya, at talagang sabi ko sa iyo, ngayon niya naisip yung lahat ng suporta, tulong, malasakit at pagmamahal mo sa kanya. No? Yan, no? Naisip niya po na ikaw ay iba pa rin, no? Ikaw ay generous, thoughtful, maalaga, no? Na hindi niya po talaga pinahalagahan, no? Yan na panay disappointment po ang kanyang kinakaharap, failure, no, sadness, mga negative thoughts, that there will come a time na ito ay hihingi pa rin sa'yo ng suporta o ng tulong, no. Hindi lang po siya makapagdesisyon kasi kahit papano yung pride niya is talagang umaatake, no. Pero tama lang din yan na mapahiya siya at mahiya siyang humingi ng tulong sa'yo dahil hindi mo rin naman po siya deserve sa lahat ng ginawa niya, no. Siya po ay nagre-reflect, no? Nagre-reflect po siya ngayon, nag-iisip siya, no? Ang lahat po kasi ng inakala niya, plinano niya, ay wala pong nangyari sa kanya, no? Totally, ang taong to ay nakakaramdam ng awa sa sarili niya. Parang sinabi niya na bakit siya nagkapalpak-palpak, ang ginusto lang naman daw po niya sa sarili niya ay umayos siya, no? At isa pa po ay very dissatisfied po siya sa takbo ng kanyang buhay. Hindi niya po akalain na mangyayari ito sa kanya. Akala niya po maganda na ang buhay niya, pero hindi pa rin po, no? Talagang siya po ay nakakaramdam ng pag-iisa ngayon, no? Talagang sabi niya, ito pala yung sakit na binigay niya sa'yo. Masakit daw pala yung ginawa niya sa'yo, no? Namimiss niya po ngayon yung samahan na meron kayo. Yan po ang ating first reading of the day. I hope na kayo po ay naka-resonate, and if you do, can you please give me a like and comment down below, and please subscribe po. Click the subscribe button and click the bell para updated po kayo sa lahat ng ating latest uploads, no? Isusunod ko po ang pag-upload na to para po mapanood nyo pong lahat. Yung fourth reading po ay in-upload ko kaninang 6:30. So itong first reading ay a-upload ko around mga 9 o'clock siguro po, no? And the second reading will be mga 2 to 3. Tapos yung third will be siguro mga gabi, no? And the fourth reading will be the pinakagabi na po, no? So sana po ay mapanood niyo pong lahat yan, no? At wala po sana kayong palagpasin dahil ang bawat pong reading natin ay talagang exertan natin talaga ng effort i-analyze yung inyong baraha. Kaya sana po ay inyong mapanood. For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena.
Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. Nilagay ko rin po dyan ang ating fake account ng Lady Elena na kung saan siya po ay nang i-scam ng mga tao. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. At para naman po sa aking ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat at sana po ay maging masaya kayo sa araw na to ng Martes. At wag po kayong malungkot ha. Ang aking nga pong laging bilin sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself happy, no? Enjoy your life, forgive yourself, always forgive yourself, and always be grateful that we are still alive, we are healthy. Meron po tayong chance na baguhin po ang ating mga meron po tayong chance baguhin ang ating mga sarili, no? Yung mga pagkukulang natin sa ating mga sarili, and always realize and gawin nyo po na mahalin nyo po ang inyong mga sarili, because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Wag po kayong malulungkot. Ako nga po yung nalulungkot no? Pag hindi nyo po napapanood agad or hindi nyo po napapanood ng sunod-sunod yung ating readings, hindi ko po alam kung hindi nyo makita or baka busy lang po kayo, no? Pero sabi ko nga po, hanggang may 2 o 3 na manonood ng videos ko, ako po ay patuloy na magbabasa para sa inyong lahat. And thank you po for not skipping ads. Alam nyo naman po yan. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensohan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat sa inyo. Mahahack
po ang inyong mga personal details. Lahat po, lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.